Good morning, guys. Actually, good morning, patanghali na. Day off ko kasi, so bumalik ako sa pagtulog pagpasok ni Habi. Today, magluluto ako ng lunch namin is toge. Nakabili ko nito, guys, sa Lucky. Alamang. Yung may lit na shrimp. Para sa toge. Ito ilalagay ko sa toge. Ay, sa okoy. Nagluluto tayo ng okoy. Dati kasi binibili ko, mas malalaki dito. Kaya lang, pagka nakain mo siya, minsan may matutulis. Eh, ang hirap naman ko, isa-isahin mo pa siyang himayin. Ito, sobrang liliit niya, kaya sakto to. Tapos nakabili ko ng toge. Pero hindi ko lalahatin to. Kasi masyadong marami. E, tatlo lang naman kami, si Jonah, si Jermaine. So, yan. Kahapon wala naman. Nagano lang. Punta lang sa bangko. Kung anik-anik ang pinagagawa. Tapos tumingin din kami ng bahay. Kaya hindi na namin na-feel kasi mabilisan lang. So, yun. Medyo parang mapapaisip ka dun sa bahay. Kasi parang, although, kaya naman. Kaya lang, yung townhouse kasi, may condo fee. And then, one more thing. Pag dumating yung araw na gusto mong ibenta yung bahay or mag-upgrade ka, parang bumababa ang value ng mga townhouse. Kasi nga, bukod sa magkakadikit, at saka may condo fee, na yung condo fee pwede magbago. So, parang every time na tumitingin kami ng bahay, parang naiiba yung option namin. Dumadami yung option. So, mas parang nagdadalawang isip kami kung ano talaga. Kaya pagpasensya nyo na, guys, kung medyo parang paulit-ulit yung tungkol sa bahay. Kaya lang kasi ayaw namin magkaroon ng ayaw namin madaliin. So, namin yung talagang bahay para sa amin. Maraming maganda, kaya lang parang sobrang mahal. So, parang ang mangyayari, parang ang kinikita namin is enough lang. As in, hindi ka na makakapag-save kahit magkano. Baka makulangin pa, lalo kukunin namin is yung mamahaling bahay. Na which is, pag may nakita ka namang mura, yun naman yung mga luma. So, parang ang hirap mag-decide. Lumang bahay na pasok sa budget, sa mga single detached siya. Kasi townhouse parang, although magaganda talaga siya, inalis na namin sa option. Kasi yun nga, bukod nga sa may condo fee, pagtagal, bumababa ang resale value niya. So, parang sayang, di ba? What if kung makaisip kami na magstay sa Pinas na, or, syempre, tumatanda na rin, hindi mo siya mabibenta. At least kung single detached, mas malaki yung chance na tumaas ang value. Kaya lang yun nga, ang option is bumili ka ng pasok sa budget na let's say 2,000 built na bahay. Kasi around this area talagang mahal. So, kailangan namin medyo lumayo ng konti. Pero which is nasa 350 pa rin yung mga single detached na luma. Which is compare sa bago na may nakita kami kahapon. 420 siya. Pero pwede siya mabawasan ng up to 400,000. Which is medyo sobra na sa budget. Kasi ang plano lang namin is nasa around lang eh. Supposedly dapat nasa 350. Kasi syempre nga diba dalawa yung sasakyan na hinuhulugan namin. Ayaw naman namin na lahat mapunta na lang sa hulog sa mga bills or mga ganyan. Kaya nga sabi ko, nag-uusap kami ni Habi. Ano ba, kukuha na ba tayo or titingin pa tayo? Kaya sabi ko sa kanya, yun lang naman ang option natin eh. Bumili tayo ng bahay na luma, na pasok sa budget, na baka later on magkaroon ng problema. Let's say, kailangan mong nasira yung furnace mo, yung sa heater, nasira yung hot water tank mo, which is alam ko, ang hot water nagkukos ng $3,000. Ang furnace nagkukos ng around 10,000 ang pagkakaalam ko. So, parang sobrang taas, diba? What if kung abutan ka ng pagkasira? Unlike sa bago, na wala kang naiintindihan. Yun lang.
magma-max out ka. Lalagpas ka sa budget. Lalagpas kami sa budget. So, parang ang hirap. Undecided kami. Paano gagawin namin? So, siguro titingin kami ng kahit siguro luma ng bahay, pero hindi sobrang luma. Kasi yung mga nakikita ko, 1970s, 1980s na renovated, which is maganda yung labas, pero yung mga electrical or yung mga nasa loob ng mismong bahay, hindi mo alam kung anong magkakaroon ng problema. Kaya, sabi ko kay Habi, pag-isipan natin mabuti. Kasi mahirap na adaliin natin, or baka kasi meron pa kami mga ibang option na makita. Kahit sabihin mo luma, basta around nasa 2,000 ng build ng bahay. Okay na. Basta pasok sa budget. Kaysa naman kukuha kami ng murang-mura nga. Problema naman. Ang dami nga ayusin. Ayaw rin naman namin yung kasi syempre after nun. Talagang sa pocket mo naman gagaling yung gagastusin mo. Pagka may mga repair. So, hindi pa malaman guys kung makakuha kami. Pero still, hindi kami titigil sa paghahanap. Or baka, kasi hindi kami nagano ng realtor eh. Kasi nga gusto namin makakita kami nung, yung marami kaming option. Makaikot talaga kami. Which nagagawa naman namin kada day off. Pero kapag kailangan talaga namin ng help ng realtor, baka mag-ano kami. Para maihanap niya yung, pag may realtor kasi makakahanap sila ng pasok sa budget mo, kung ano yung gusto mo. Kumbaga, mas malapit sa katotohanan. So, yun lang guys. Na-share ko lang naman kasi minsan parang medyo nakaka-prostrate din pag iniisip mo. Parang gusto mong bumili at the same time, parang paano ba? Ano ba? Ayaw kasi namin magkamali sa mga option. Baka mamaya mabigla kami sa napili namin or what. Mahirap na. Pag nabili mo na yung bahay, wala ka ng choice kundi magstay ka sa bahay na yun. Pwede mo siguro ibenta later on, pero malamang palugi. So, balitaan ulit namin kayo kung ano mangyayari. Pero, ayaw namin mag-rush. Kung may makikita pa kaming ibang option, pupunta kami doon sa option na yun. Na-share lang guys ha, pasensya na kayo. Kasi minsan parang pagising sa umaga para mapapaisip ka, ano ba talaga ang best decision. Pero share namin sa inyo kung ano man yung kalalabasan or what. Makakuha man or hindi. Share namin sa inyo yan. Ito nga pala hinihiwa ko. Hindi na naipakita. Ayan. May pakita ko sa inyo paano assemble tong okoy ha. So, ito guys, yung kakailanganin natin sa okoy. Ito yung toge. Then, naghiwa ko ng maninipis na onion. Then, carrots. Dapat may kalabasa to, pero hindi ako nakabili, kaya okay na yan. Tapos, ito yung alamang, yung hipo na maliliit. Then, itlog, salt, pepper, patis, tsaka harina. Then, tubig. So, i-mix natin yan. So yan guys, lagay natin yung harina. Usually kasi tansyahan lang ako pagpasensya nyo. Around na lang yun, siguro half cup. Lagyan ng tubig. Basta yung ano nyo, butter nyo, wag siya sobrang thick. Kasi magiging parang pancake naman ang labas. Itlog, dalawang itlog. Then, yan natin ng paminta. Tapos asin. And then, konting patis. Pang-enhance ng lasa.
So, kita niyo yung texture ng ano, diba? Ng butter. Still, ano, hindi sobrang runny. Kumbaga, nagko-coat pa rin naman siya. Then, lagay na natin yung lamang. Tapos ito, carrots. Medyo hindi ko dadamihan yung gulay ngayon kasi yung iba gagamitin ko mamaya. Kasi gusto rin ito ni hubby. Tapos yung sibuyas. So iba tatabi natin for later. Kasi kami lang naman ang kakain ngayon. Aalis pa si Jonah. So dalawa lang kami halos ni Jermaine. So ito guys, ininit ko na yung mantika. Ito yung itsura ng ano, mixture. Ali mo siya ng kamay, mas madali kapag kamay. Medyo messy lang. Pero okay lang yan. Kasi mas nahahalo siya ng gusto pag kinakamay. Nag-aantay na si Jonas eh. Aalis kasi, maglalaro ng magic cards. Mainit na yung kawali natin. So yan, tatlo muna para hindi siya masyadong siksik na siksik. Ito nga pala guys, yung sa sauce, habang nag-aantay tayo na napiprito to. Nag-chop ako ng onion at saka garlic. Dapat may red bell pepper ito, pero green lang yun nandiyan ko. So ayoko ng green. Mas gusto ko yung red pepper. So ito muna. Onion, garlic. Tapos, liquid seasoning na Knorr. So, usawa natin dyan. Tapos, syempre, suka. Natin ng vinegar. Then, toyo. Maglagay tayo ng chili flakes. Tapos, syempre, paminta. Tapos, nilalagyan ko to guys ng ano 1 teaspoon ng sugar. Yan, lagyan ko siya ng asukal. So, yan yung pinakasawsawa natin. So, may pagkamaalat ng konti, matamis at saka asin. May konting anghang dahil sa chili flakes. Pero kung gusto nyo talagang maanghang na maanghang, lagyan nyo siya ng siling labuyo. Pero kami ayaw naman na sobrang anghang. Enough na to. Siya ready. Yan na guys, nabaliktad ko na. Medyo mas thick siya ngayon compare sa ginagawa ko. Usually kasi mas light. Kasi dahil sa alamang, mas pino siya. So parang nag-ano siya.
Nag-combine siya ng husto sa flour. Pag kasi yung medyo malalaki na hipon ang ginagamit ko, medyo parang ano siya hiwa-hiwalay. So this time parang naging ano siya, medyo thick. Pero okay lang. Ito na guys yung okoy. Pero hindi pa ako tapos. Ito pa lang yung first batch. Ayan. Okoy. Tapos ito yung sausawan niya. Mas masarap to guys kapag may red bell pepper. So pag gumawa kayo, try nyo na may red bell pepper. Mas naiiba yun, na-enhance yung lasa ng sausawan. So ayan. May mga nakasalang pa ako para sa lunch today. Paano guys? Yun lang, na-share sa inyo yung okoy tsaka konting thoughts about dun sa bahay. So, paano? Paalam na. Baka magpunta pa kami ng ng grocery in Germany kasi kahapon may nakalimutan kaming bilhin. So, saglitin namin. Lakad lang kami kasi ganda ng panahon sa labas. Kahapon, gloomy, pero ngayon sobrang tirik ng araw. Hindi makita yung view, sobrang sikat ng araw. Paano guys, paalam na ako. Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye!